Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Breaking. US nagdeklara ng gyera kontra ICC. Naglunsad ang administrasyon ni US President Donald Trump ng isang government-wide campaign laban sa International Criminal Court, kabilang ang planong hikayatin ang ibang mga bansa na kumalas sa tribunal at putulin ang kanilang suporta rito. Ayon sa US government, layunin ng kampanya na hadlangan ang kakayahan ng ICC na usigin ang mga Amerikanong mamamayan at opisyal dahil itinuturing umano itong banta sa soberenya ng United Estados Unidos. Sabi dito, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes, compacts, and the force of so-called international law. Ayon pa sa US State Department, sistematikong kikilos ang Washington upang pahinain ang operasyon ng ICC at ang mga bansang patuloy na susuporta sa korte habang tumatanggap ng tulong mula sa Estados Unidos ay maaari ring sumasailalim sa mas mahigpit na pagsusuri. Matagal nang hindi kinikilala ng Estados Unidos ang jurisdiksyon ng ICC at hindi ito naging kasapi sa Rome Statute, ang kasundoang nagtatag ng international na hukuman. Okay, so ano ang epekto nito kay PRRD, kay Tatay Digong? To me, this is a good development para kay Tatay Digong. Kasi kung magtagumpay ang US na pahinain ang suporta sa ICC, baka ilang taon from now, mapilitan mag-disband ang USA, ang ICC. Kasi kung walang ganitong moves ng US government, o Russia ba o China, tuloy-tuloy ang operasyon ng ICC, nako, ang pagkakaalam ko, napakatagal ang trial sa ICC. Average, aabutin yan ng 10 years. So, biruin nyo, naka ilang taon na bang ating Tatay Digong? Sobra 1 year na siya, no? Mag 2 years na siya by March 11. Wala, kasi simula pa lang yung trial niya eh. So, ako tingin ko, malaking pag-asa si Tatay Digong na manalo ang kaso niya, ma-acquit siya sa sala, sa charges. Kailangan ang kalaban niya is yung tagal. 81 years old na siya ngayon. Kaya, alam ko, pabor ito kay Tatay Digong, itong all-out war ng US laban sa ICC. Sana maraming susuporta, sana maraming bansa ng mga aliado ng US na kakalas na sa, example, Japan. Malakas ang ugnayan ng Japan at ang US. Ang Japan ay, correct me if I'm wrong, ang may pinakamalaking suporta in terms of financial support, Japan. Eh kung makonvince ng US ang Japan na withdraw kayo, huwag nyo nang suportahan, nako, mapapabilis ang pagbagsak ng ICC. Ibig sabihin, kung babagsak ang ICC, makakalaya si Tatay Digong. Yan ang nakikita ko. Kaya ako, good news ito, itong ginagawa ng US government. Kasi wala akong nakitang silbi ng ICC na ito eh. Sino ba yung mga naparusahan nila? Wala man eh. May biases sila. Ang mga malilit na bansa lang ang kaya nilang mga malalaking bansa, wala. Kaya nga,
itong Big Three, US, Russia, China, hindi sila member. Ang US, ayaw na ayaw niyang magpasakop kasi nga, parang international police, global police ang US, hindi mo maiwasan, may mga human rights violation sila. Example, sa Afghanistan, sa Kuwait, sa Iraq, and all over the world. May prison sa basta Guantanamo o may mga reported violations sila doon. Kaya ayaw nilang magpasakop dahil delikado sila. Tignan mo ang Israel, yung gera nila sa Middle East against Hamas. Yun. Naisuhan ng warrant of arrest si Prime Minister Netanyahu. Kaya, nilalabanan ng US, sinusuportahan niya ang Israel para hindi na ulit makapag-issue ng ganong warrant o arrest. Problema lang tayo sa Pilipinas dahil maliit lang tayo na bansa. Wala, pagkatapos ng warrant of arrest kay Tatay Digong, walang tulong ang US. So, akala ko nung una is kakampi ni Trump si Tatay Digong, kailang mabuti pa ang China. Ang China nagsalita laban sa ICC nung naaresto si Tatay Digong. Kailang hanggang doon na lang. Kaya sana magtagumpay ang gyerang ito ng US versus ICC at sana sa madaling panahon, sooner or later, hihina ang US para mas madaling makalabas sa kulungan ang ating minamahal na Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa balay sa natagaan na Mogero. So muuna ni ang ilang atop. Sako lang gyud in town apan ang ngero nga naa sa babaw buslot na gyud mo nga sako na lang ang ilang giatop. So luoy gyud kayo ang ilang pagpuyo, mga sako lang nga gisumpay-sumpay. Kay buslot naman ang ngero. So muna ni ang ilang pagpuyo. So diri na sila magigda. O karon te pila na ni katuig ang inyong balay nga sako lang gyud in taon ang gipang butang kay ang inyong ngero buslot na. Lima na gid mi diri aka kuan tuig sa kuan mo ang payag nga. So kuan gyud te balisod gyud kay Kayo kay kuan. Ang gid ni tanan isa sa ako na lang gid ang among gi kuan tapak. sako na lang ang inyong gitapa kay tulo na gid tanan. Oo, so ang inyong atop nga yero te pila na nga katuig? Lima na katuig. 5 na katuig, so mga buslot na tanan. Oo. Ang abuhan manggani namo di na namo gakakuanan kay tulo na jud. Bisan ang inyong abuhan. So kung example tay magulan nga gabi asa man mo magigda diri lang gyapon sa inyong sala gyapon. O diri aram. So maulan na nagyud mo. Ulan na gid ni kung kuan. Gaulan. So unsay trabaho dayto sa imong bana? Mag-uumara. Mag-uumara. Oo, so sa sukad sa 5 na katuig te wala gyud mo nakapalit og yero nga inyong ika-atop. Wala jud. Kay kuan perminti baya kuan. Lisod kaayo ang mag-uuma kung wala kay pinansin. Lisod kaayo. Nagpasalamat ko sa kuan unang-una sa kuan Ginoo. Isa siya sa kuan naghatag og nalangin nga matagaan mi og kuan. Lagi to. Salamat po sa nag-sponsor. So nakailak si ate sa ilang kalisod. So kuan gyud tungod daw sa ilang. Sige te, salamat.